Inamin ng Queen of All Media na si Chris Aquino kung ano ang real score patungkol sa kanyang relationship status. Sa latest Instagram post na ibinahagi niya sa publiko, naglabas siya ng update tungkol sa kanyang kalusugan, pati na rin ang estado ng kanyang puso. Makikitang nakahiga si Chris sa larawan kasama ang mga malalapit na tao sa kanya na sina Darla Sauler, Kim Chiu at Miles Ocampo. Sinimulan niya ang caption ng kanyang post sa lyrics ng Tell Your Heart to Beat Again ni Danny Gokey. Bukod sa kalagayan ng kaniyang kalusugan, isiniwalat din ni Chris Aquino ang relationship status niya. Matapos ang pagdedetalye sa update sa kanyang kalusugan ay sinabi niyang single na siyang muli. I've always been honest with all of you. For some time now, I have been single, no boyfriend, so clearly no fiancé. Saad ni Chris. Aniya, hindi naman daw niya idinetalye ang relasyon nila noon, kaya naman I never gave details while we were a couple. So it makes no sense to elaborate now. Say pa ni Chris. Sa huli ay nagpasalamat siya sa mga taong patuloy ang pagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanya. Inamin rin ni Chris na sa ngayon ay hindi pa siya pwedeng magtrabaho dahil siya ay underweight. O eto na tayo, eto kung maligaya ka, malungkot naman ngayon ang mga taga-suporta at tagahanga, of course, ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Dahil nung nakaraang Sabado po, mga kapatid, February 22, naglabas na siya ng pahayag na tapos na ang lahat sa kanila ni Dr. Michael Padlan. Nakakalungkot walang isang taon, ilang buwan lang, 7 buwan lang. Nakakalungkot, grabe. Diba? Ito na nga yung sinasabi natin, hindi pa natatapos dyan. Pinag-usapan na natin yan. Pinag-usapan na natin yan, di ba, nanay? Pinag-usapan na po namin yan na, baka kaya ganito, kaya. Pero alam mo, ganun talaga, may mas matinding prioridad na kailangan harapin ngayon si Chris Aquino, ang kanyang pagpapagaling. Pero alam mo, ang sigla-sigla niya doon sa video niya na inilabas, yung VTR niyang inilabas, yung after her birthday, yung nagpasalamat siya doon sa mga gifts sa kanya. Ang sigla niya, kaya lang aminado siya, kumbaga magtatrabaho daw siya ng konti. Ang haba-haba ng pahinga kailangan ng kasunod nun. Diba? Oo. Okay. Tsaka underweight pa siya kasi, di ba, Nay? Sinabi niya na underweight pa siya. 90 pounds. Fit to work. Oo. Eto, ang sabi ni Juris Dr. Channel, nako, eto po, no more space for new messages na tayo. Sabi niya, ang swerte ni Chris dahil karamihan sa mga nagiging karelasyon niya ay pinipiling manahimik na lang sa mga issue tungkol sa kanila. Pero bakit sa tuwing may break-up, palaging ang dating karelasyon niya ang nagiging kontrabida sa mata ng publiko? Nakakatakot tuloy isipin na baka mahirap maging kaibigan o karelasyon niya. Paano kung sa huli, mailaglag ka rin? Ay nako Chris, magpagaling ka muna bago umariba ulit, sabi ni Juris, Dr. Channel. Oo. Nako, eto na. Sabi ni John, sinasabi na nga ba, hindi naman kasi magtatagal yan. Sabi nyo nga nung one time, parang hindi naman to yung market niya. Parang gano'n ang Ay, updated. Parang gano'n. Pero in fairness hindi siya talaga nagsalita ng kahit anong detalye tungkol sa paghiwalay nila ni Dr. Padlan kasi sabi nga niya, itinago niya rin naman nun yun. Kaya bakit kailangan pa niya magbigay ng impormasyon? Tsaka maganda ito, hindi siya magtatatalak, hindi siya magkakalat, hindi katulad ng ibang nakikipagrelasyon na kapag nahiwalay, lahat ng kanegahan ipupukol dun sa lalaki para lang gumanda ang kanyang imahe. Hindi na ganyan si Chris Aquino ngayon. Di ba? Hinahanap natin eksena ni Chris Aquino na wala na, talagang nagbago na talaga. Yun ang maganda. At dapat lang, Romel, kasi nga, merong mas importante siyang dapat harapin ngayon. Ang kanyang health, di ba? Yes. Ay, Kuya Romel daw, belated happy birthday, sabi ni Toby Murabe. At si Lugaw, tuwan-tuwa. Wow! Lugaw, thank you! Ganda ng show, very successful. Full house ang birthday show ni Romel. Sabi niya. Salamat! Okay, at eto, magbigay muna tayo ng mga kwento, ha?
Sabi ni Tita Nene Olanday, nakakalungkot naman kay Chris, wala talaga nagtatagal na relasyon. Unahin mo na lang muna ang kalusugan mo, magpagaling ka. Sabi ni Tita Nene Olanday. At sabi ni Lulu Malig, mabuti na rin punay na magpagaling muna si Chris bago maghanap na muli ng bago. Oo, tama yan. At tingnan mo kung paano magbiro ang kapalaran. Yung ex niya, si Vice Governor Mark Leviste, maligaya naman ngayon sa kanyang girlfriend. Yun, diba? Ganun talaga. Ikot-ikot lang ang buhay. Kung hindi siya naging matagumpay sa kay Chris Aquino, meron naman sa kanyang napuntahan, di ba? Tama. Ayan. At ano sabi ni Dan Clavesillas, pag may karamdaman ka, wag na munang intindihin ang love life, Chris. Health first tayo. Dagdag stress pa yan. Focus ka na lang sa sarili mo at sa mga anak mo. Tama si Dan Clavesillas dito, pero alam mo, kailangan ding may inspirasyon ng tao, lalo na kung may sakit. Di ba? Paghuhugutan pa rin yun ng inspirasyon para siya ay magpagaling. Ganun, balanse dapat, di ba? Balanse dapat. At saka di ba na pinagkikwentuhan natin, di ba? Kunyari may nararamdaman ka, pero meron kang sinisinta, iniibig, nakatabi mo, na may sasabihan na, alam mo, masakit yung yung ganito ko. Di ba iba yung may sumbungan ka, yung katuwang na yes, correct. Ituloy natin ito doon sa komento ng mga netizens, ng mga taga-suporta ni Chris Aquino na huwag ka na muna mag-love life, saka na yan. Anytime naman kung talaga may para sa'yo, darating. Pero unahin mo muna ang kalusugan mo. Mas importante yan. Yan ang kanilang payo. Di ba? Natotoo rin naman talaga. Kailangan, sabi nga ni Boycie, tama lang yan, Chris, unahin mo muna ang kalusugan mo. Ang love life, nandyan lang yan. Marami pang darating na para sa'yo. Ang katawan mo, at health mo, nag-iisa lang yan. Kaya dapat muna yan ang maging priority mo. Health is wealth, ika nga. Tama. At sabi ni Juris, Dr. Channel, mahirap talaga kapag may checklist tayo sa paghahanap ng ideal partner. Sinasabing trust issues daw ang dahilan. Tapos may pamangga at use me in a sentence. Ako no. Kung totoo mang sinabi ni Chris yun, parang medyo unfair naman kay Doc. Pero sa complexity at severity ng sakit ni Chris, sana naman huwag niyang sagarin ang resistensya at lakas niya. Okay? Sabi niya mahina raw ang katawan niya, pero ang hahaba pa rin naman ang mga IG post niya. O baka naman road to healing and recovery na siya. Kaya hindi na niya kailangan si Doc ngayon. Ay, parang ano naman to. Teka naman. May use me in a sentence. Ang dami kasi naglalabasan ngayon na ganyan eh. Di ba? Ay nako, ginamit-gamit mo lang si Dr. Padlan. Ngayong mainam-inam na ang pakiramdam mo, binitiwan mo na, may ganun eh. Di ba? Sinasabi pa natin, di ba dati nanay, maganda nga yun, di may pinag-uusapan sila at saka, alam mo naman, maganda yun, kumuha siya ng kapartner na may maalam sa kanyang, di ba, health issues, di ba? Tama. Si Rain Cortez, ganun din naman ang ano niya, ganun din naman ang punto niya. Di ba? Kaya lang may sinasabi pa siyang ang ginawa ng kaliwang kamay hindi dapat ipaalam sa kanan. Dahil pasalamat ka ng pasalamat. Okay. Ito pa. Sabi ni Rain Cortez, para sa akin naman, Nay, okay lang magmahal si Chris. Para kahit paano, wag nang masyadong isipin ang sakit. Iba din naman ang kilig factor. God will provide naman, Chris. Ako nga, walang love life. Sabi ni Rain Cortez. Teka naman. Teka naman, mamatay. Ayan. Sabi ni Mayang, si Lara May Abrigo, walang mas mahalaga ngayon, Miss Chris, ay ang gumaling ka. Mas importante na buhay ang nanay ni na Diyos at Bibi. Happy birthday, Kuya Romel. Ayan. Nag-iisa naman ang ating mga kababayan sa pagsasabi na mas unahin mo ang kalusugan mo. Yung road to recovery ka na, sana ganon. Yun diba? Ang dapat. Correct. Sabi ni John, eto, hindi naman nagsasalita si Chris ng against kay Doc Padlan. Hindi naman siya katulad ng ibang tao dyan. Lalo na yung mga artista dyan. Nasabi hindi magkakalat, pero kalat ng kalat, hindi na nahiya. Ay, nagagalit si John. Yes, John. Monday na Monday yan, ha? Yes, Monday ito. At eto, ewan ko ha, kung meron. Si Wating-Wating, wala pa siyang saka si Miss Nags ng Belgium, wala pa. Eto pa uli.
Please don't mention my Ayan name. na. Oo, tama yan. Yung pananahimik ni Chris, dapat ganyan talaga. Hindi yung magpapa-TikTok pa na nakakaiya. Lalo niyang pinabababa ang kanyang sarili. Yung tinutukoy niya, yung nagpa-TikTok daw. Ayan Yun, na. hindi si Chris yun. Okay, ayan. Maraming pumupuri dahil tahimik lang si Chris Aquino. At Yun tama lang siya. dapat. Ginawa nilang pribado ni Dr. Mike Padlan ang kanilang relasyon. Ano pa nga naman ang ibibigay niyang impormasyon at detalye ngayon? Correct. Walang babalikan ng tao sa mga sinabi niya. Kung Walang meron man, isusumbat, di ba? Truth. Basta, hashtag tuloy ang laban, di ba? Yun. Walang susuan. Ganun yun. Okay. Nako, eto pa isa. Nako, hindi ko po pwedeng basahin ito. Wag. Kasi nagpapagaling nga po si Chris Aquino ngayon. Kung dadagdagan pa natin ang stress, wag naman. Di ba? Ang dami pa naman yung sakit ngayon, nagkadagdag na naman. Walo siyam. Di ba? 6 lang dati. Ngayon siyam na. AI niya. Oo, siya na mismo nagsabi. Di ba? Niya. Sa kanya nang galing talaga yon. Tapos yung blood pressure niya, fluctuating pa rin. Ay nako, ang mga panalangin ay walang humpay. Sana isang araw matupad ang hiling ng mga nagdadasal na umayos na ang kalusugan ni Chris Aquino. Ganun lang, di ba? Yun ang hangad nating lahat. Correct. Oo. Sabi nga, ang kawalan naman ng isang tao sa ating buhay, lalo kung puso ang tinutumbok, may kapalit pa rin yan. Pero yung health, iisa. Iisa lang. Health is wealth. No health, no wealth. Di ba? True. Yun lang.